Welcome! Nagbabalik na naman ng mga paborito nyong Castitos. Ako nga pala ang pinaka-slimy sa mga tiyuhin nyo, Uncle Octopus at your service. Siyempre, ang kasama ko dito, palagi kong kasanggayan. Sir, please introduce yourself. Ako po pala si Otit Roy, ang sumeservice. Yeah. Anong serbisyo ba ginawa mo this week? This week? O ikaw ba sinerbisyohan? Pareho. Ah, Sumerbisyo at sinervisyohan. yeah, maganda, Siyempre, maganda. kapag ninonya ka, nonyahin mo din. Good knowledge para sa mga pamangkin natin nakikinig ngayon. Baka lang nabibigla kayo dito sa setup namin, kung nakikita nyo. Hindi na to StarCraft. Siyempre, pahinga muna tayo. Kakatapos lang natin. Nailigtas natin si Kerrigan. Naibalik, for a time, naibalik natin yung kapayapaan sa Koprolo, di ba? Oo. Pero yung So, buhok niya, hindi rin yung buhok niya. Medyo matarik pa rin. I think andun yung charm ni Kerrigan eh. Imagine mo. Yun lang yung doon ka lang makakakita ng buhok carapace. Di ba? Carapace upgraded to level 3. Yan. So, pahinga muna tayo doon. Mag-explore tayo ng pwede nating ibang lugar na mag-aasik tayo ng lagim. So, nakikita nyo, Oo. marami siguro sa inyo, baka pamilyar kayo dito. Ikaw ba? Pamilyar ka naman siguro dito sa nakikita mo sa screen mo ngayon, di ba? Nako. Umulit ako ng 2 taon sa na-extend ang kolehiyo ko dahil sa laro na yan. Ganda. So, memorable sa'yo to. So, ito, Dota. Tama. I think dito sa Pilipinas, kinalolokohan to lang karamihan ng kabataan. O ano bang nilalaro na ng kabataan kaya yung League of Legends? Sa atin ngayon mas lamang talaga ang mobile game. Mobile Mobile Legends. Legends. Sa bagay, cellphone, no? Kasi mas madaling makuha yan kaysa mag Oo, Dota cool eh. malalaro mo lang sa PC laptop. Tsaka kung papansinin natin, wala na yung mga computer shop sa kalsada. Medyo nagsisimula na sila maglaho. Wala na. Kaya medyo, yun ang tao, doon na lang sa more accessible. Oh, Basta may data ka, may internet ka sa bahay, makakapaglaro ka ng multiplayer arena. yan. MOBA. Oh, may internet yung kapitbahay mo tapos nalaman mo yung password. Pwede na. Pero alam mo ba yung technique natin sa PLDT, Uncle? Ano ba yan? Life hack natin sa PLDT. Oo. Ah, kunwari ang pangalan or ang default name ng Wi-Fi mo is PLDT Wi-Fi, tapos random alphanumeric yun, di ba? Ngayon, dun sa password nun, naka-default yun lagi na yung Oo. alphanumeric part of that password. Ah. So syempre yung first 2 words nun parang PLDT Wi-Fi din ata or whatnot. Basta parang ganun. Tapos idudugtong mo parang PLDT tapos yung alphanumeric. Yun yung default word lagi ng PLDT before. Ah. So kapag bahay nyo hindi marunong pagpalit ng password ng Wi-Fi, Ah. free Wi-Fi all. Free wifi ka talaga. Pag nakita mo may nagkakabit ng PL dito sa kapitbahay mo, tignan mo lang muna. Tapos pag nakabit na, on mo yung wifi mo, tignan mo lang yung pangalan ng wifi nila. Tapos testingin mo ngayon. PLDT Ah, wifi, tapos yung pangalan ng wifi nila. May exclamation point yata or basta Oo, parang ah, malamang may nagsulat nun o may nagpost nun somewhere sa mga forum yan. Hanapin nyo na lang. So, ganun lang, ganun lang squatter. Hindi nila mapapansin yon unless bumagal na yung internet nila tapos maisip nila, ay makapagpalit nga ng password. Pag o na, kunwari, nila na parang wait lang. Ba't parang 5 na lang ang nakukuha ko rito sa napupunta yung iba. Kasi download ng movies, ganun. yeah. No, 24 hours ka nagda-download ng torrent mo. Ah, Yan. so, Ay, good luck. pero gawin mo, mag-thank you ka sa kapitbahay mo ng simple lang. Pag nagluto ka ng pansit, bigyan mo konti pansit. Para hindi Pampalubag naman, loob. pero wag mo nang sabihin, oh, kinuha ko yung wifi mo Wag mo nang sabihin,
bigay ka na lang ng pansit. Mm. Kung anong handa mo, i-share mo sa kapitbahay mo. Yan. Pati luto mo araw-araw, i-share mo na din para Share ka ng kaning lamig. Alam mo yung lumamig na kanin. Gusto niyo ng bahaw? Bahaw tawag dun eh. Alam mo ba yun? oo, bahaw. Diba? Ganun. Pag yung ay, gusto niyo naman bahaw? Ganun. Magandang ideya yan, Uncle. Pero bago ang lahat, ano ba dapat ang gawin nila? I-like. Kailangan nyo i-like yung video. Tsaka mag-subscribe. Pag naka 1,000 likes kami, magre-record kami ng susunod naming episode. Pero paalala mo rin sa kanila anong mangyayari pag hindi tayo naka 1,000 likes. Hindi, magre-record pa din kami. So, mag-i-like ko na lang kaysa wala kayong gawin. O kahit maka 1,000 likes o hindi, in short, i-like nila o hindi, magre-record tayo ng bagong episode. Oo, ganun dapat. Hindi i-like na lang, no? Parang wala kasing, di magbabago eh. Di i-like nila, at least may ginawa sila, di ba? Tsaka salamat na din pala dun sa 20 naming subscribers. Hello guys. Tsaka at ngayon yung views natin pumapantay na sa subscribers kaya medyo nakakainganyo. Yung 20 viewers na yan, pag nag-like lahat yan, edi ano na ba yan? 20 out of 1,000? 2%? 2% na ba yun ang goal natin? 20%. Ay, tama, 2% lang. 2%? Okay na yun. At least nakalapit tayo. Ito pa isang milestone natin pag tayo ay naka 1 million subscribers. Magdadala kami ng stripper sa opisina. Kompleto yun with badge. Yan. Kukuha namin ng ID. Dadaan yun sa interview ng mag-a-apply yun ng trabaho. Oo. Parang Yeah. habang tumatagal, gumaganda tong plano na to. Parang babaguhin natin yung buhay ng stripper. Kasi interviewin natin. Dati nagsasayaw lang ako, naguhubad. Pero ngayon, isa na akong call center agent. Yeah. Di ba? Ang ganda pa. Meron na po akong trabaho na pwede ko ipagmalaki sa pamilya ko. Maraming salamat sa Castitos. Oh, di ba? Binago nila ang buhay ko. O, di ba? Ang ganda. Sarap pakinggan. O, tulungan nyo kaming magbago ng buhay ng isang stripper. 1 million subscribers. Pamalitan nyo yung channel namin. Saan ba muna tayo kukuha sa Baclaran? Sa may airport road? Yan nga eh. Yan ang na-promise ko na to pero sa totoo lang wala akong kaalam-alam sa stripper. Hindi ko nga alam. Si Splorkis yata nakaisip nitong idea na to eh. Pero ako, wala akong alam sa stripper. Pero gagawin natin ng paraan yan. Is octopus sa likod mo, no? Kaya di ka makapagsabi kung saan makakakuha. Hindi. Ako yung octopus. Ako mismo yon. So, ang pangalan ng asawa mo? Si Mrs. Octopus? Mistress of the Ocean. Pero syempre hihingi rin tayo sa tulong ng tropa nating si Vegeta. Maraming ganun lang nun. Yan pala si Vegeta. Mga consultant. Hindi nyo pa nakikita dito sa episode namin si Vegeta eh. Pero yan ang consultant namin dito. Tama. Consultant namin lahat ng katarantaduhan dito siya may utak niya. Walang nanggaling sa amin. Wala kaming ginawa dito na original. Tinanong lang namin si Vegeta sa lahat ng umiisip na to. Tsaka, kilala nyo agad si Vegeta kapag nasa lubong nyo, tas yung pagkakalbo niya, medyo letrang B, yun si Vegeta yun. Di ba letter M? Letter M yung pagkakalbo ni Vegeta eh. Letrang M pala, pag letrang M, yung pagkakalbo niya, siya na agad yun. Yan. Tanongin nyo agad, ikaw ba si Vegeta? Yan. Mga daming sabagay, yung benting nakikinig sa atin, may Vegeta to. May makita silang medyo panot sa office. Ito kaya si Vegeta. Pero gawin nyo. Gawin nyo, pag napaaway kayo, kino kami damay. Hindi ba? Kung tatanong nila, ikaw ba si Vegeta? Kilala mo ba yung Castitos? Yun. Bakit Vegeta? Kasi yung buhok, yung hairline mo, letrang M eh. Ganda. Paano? Pag kayo napaaway, huwag na kami damay. Comment na lang kayo pag napaaway kayo. Kaya like nyo sa amin. Oo. Nakipagsuntukan ako sa opisina dahil tinawag kong Vegeta yung tropa kong napapanot ng letter M. Ito pala ginawa ko ngayong linggo. Di ba? Naka-2 episode na yung Loki, di pinanood ko. Nag-enjoy naman ako, pero parang na-out of place ako. Parang hindi ko na maalala. Ano nga bang So, pinanood ko uli yung buong season 1.
So, recap natin ano bang nangyari dun sa season 1. So, 'di ba si Loki ng 2012 nung kung kailan right after yung labanan ng Avengers. Mm. Ah, so sa Endgame, nag-time travel yung mga Avengers, dumaan sila doon sa 2012, nagkaroon ng konting kaguluhan. Ngayon, si Loki na somehow sa in the confusion, nakuha niya yung Tesseract, tapos nakatakas siya, 'di ba? Tapos pagtakas niya, hindi daw dapat mangyari 'yon. Dinampot siya ng TVA. 'Yon, Pag, oo. ano ba nangyari? Di ba parang dinanan pa siya sa paglilitis, kaso may variant Loki na na Yan. on the run. Tas Nirecruit siya ngayon para, para ah, hulihin yung isa pang version niya. oo. Then, nagkagulo-gulo na hanggang patay si, pangalan nun? Ano yun? He Who Remains. Hurricanes, yun. Yun. So, naisip ko the last one eh. Oh, pareho. Pero yun, He Who Remains. Pero ang Tapos, isang key part doon, parang nawala ako dun sa season 2 na bakit ba parang concern tong si B6, yung yung negra na babae na na hunter. oo, Parang concern siya sa mga tao sa timeline na ayaw na nilang i-prune or in short burahin yung ibang branching timeline. So sa season 1 pala kasi ah nangyari yung si Sylvie, yung female version ni Loki, ang unique na skill niya enchant. So na-enchant niya yung mga taga TVA para i-unlock yung mga alaala nila. Kasi pala, yung mga taga TVA, una niloko sila nung ni He Who Remains, na ang press release sa kanila, parang ginawa lang sila ng He Who Remains. Pero ang totoo, lahat sila hindi, tao sila. from different timelines. Tapos kinuha sila, ginawa silang tagapagpatupad ng timeline ng TVA. So ngayon, nagkaroon ng crisis of conscience yung mga tao sa TVA na ano pala normal na tao pala tayo eh. Kumbaga, variants din tayo, tapos yung ginagawa natin sa mga variants. Tapos ngayon, etong si B6, si Hunter B6, ano siya, nakokonsensya siya ngayon kasi million na mga tao, parang pinubura lang natin ng ganon-ganon eh. Katulad lang din natin sila. So, yun ang parang plotline talaga nung season 1 is pinalaya technically pinalaya nila Loki yung TVA from the idea na mga ginawa lang sila, pero ang totoo mga tao din talaga sila, galing sila sa timeline. Tsaka ang maganda diyan yung nangyari sa season 2 na yung nakakapag-travel si Loki nung episode 1 from past, present, and future. Na yung likod pala ng parang ng drawing dun sa parang conference room is mukha pala ni He Who Remains or ni Kang the Conqueror. Oo, yung sinaksak niya ng baton nila na pambura ng mga bagay-bagay. Totoo, yan. Doon ako medyo natuwa na okay. May nangyayari, di pa natin alam kung anong nangyayari. Kaya medyo napatutok din ako doon sa 2 episodes. Pero parang nabibitin ako doon, Uncle. Parang nabibitin ako in a way na nababagalan ako sa pacing nila. Talaga? Ako naman okay. Okay lang. Kasi pagkapanood ko, medyo nalilito ako eh. Pero na-entertain lang ako sa interaction ni Loki tsaka ni Mobius. Sino yung artista ni Mobius? Si Lightning McQueen. Oo Hindi mo nga. ito pangalan. Basta yun. Kasi imagine mo, yung ano lang siya dati, siya yung nasa Zoolander din siya. Yung Oh. dito yung mga ginaganapan niya dati, parang hindi mo irerespeto. Pero parang saktong-sakto yung pagkakast sa kanya as Mobius. At yung nakakatawang eksena dito sa season 2, yung yung kumain sila ng cake.
Yung parang, alam mo yung feeling na nakarelate ka kasi yung after a stressful day tapos kakain na sa harapan mo yung pagkain, Oo, tapos pagsubo mo ang sarap, parang na-release lahat ng nasa balikat mo galing trabaho. yun, yun. Ay, yung ano Natuwa. pa, yung pagkakakwento ni Loki doon na kasi 'di ba kaya sila nagpunta doon, parang nag-breaks, taking a break sila after nung stressful na interrogation nila. Tapos nag-unwind lang sila. Tapos yung pagkakakwento ni Loki doon sa ako din nung na-stress ako sabi niya na-stress siya kay Thor tsaka sa tatay niya. Ano, nagwala daw siya sa Earth na parang parang simpleng bagay lang yung ginawa niya. Parang kinumpara niya nung sinira niya yung New York sa pag tayo nagdabog tayo sa bahay. Parang gano'n. Parang parang nabuisit ka sa tatay mo, sa mga kamag-anak mo. Tapos ang ginawa mo, pumatay ka ng milyon-milyon na tao. Oo. Kasi nasa scale siya ng gods. So, in a way, nakikita ko, tama. Yun nga yung gagawin ng isang godlike entity pag nainis siya sa tatay at kuya niya. Magwawala siya, tas yayariin niya tayo. Kasi ikaw, kung ako, nainis ako sa mga kamag-anak ko, tas out of inis ko, ano bang gagawin ko? May nakita akong bahay ng langgam, sinipa ako. Ganun. Parang ganun. Ganun yung ganun yung equivalent. Babalibag mo yung cellphone mo. Ganun. Pero by scale, tama eh. Tama yung, hindi tama morally eh, pero makes sense. Makes sense yung ginawa niya. Diyos naman ako, sige, manira tayo ng buhay sa Earth. Ganun eh, di ba? So, Totoo. Tsaka maganda yung dun sa interaction, may laman lagi yung pinag-uusapan nilang dalawa, which ay yung hindi yung tipong parang nagkikwentuhan lang sila sa hangin. mapapansin mo sa Loki na wala sa ibang series nila. Parang mga totoong tao na nilagay mo sa kakaibang sitwasyon. It just so happens nasa lugar sila ng time anomaly. Tsaka yung isa pang magandang idea dyan, yung kung i-compare natin siya dun sa, kasi ang pinaka maididikit ko dyan si Wanda eh. Yung WandaVision, Oo. yun yung para sa akin yung second eh, Loki, WandaVision, tsaka si Captain America. Yung Falcon and the Winter Soldier pala Falcon yon, and sorry. strongest series nila. Oo, yun yung top 3 strongest nila eh. Kasi after nun, entertaining na lang, hindi na siya ganun kaano. Oo. Well, wala nang something, wala nang magic. Ano bang ano pa bang ibang series sa yung si Miss Kamala Marvel, Khan, Miss Marvel, tsaka yung si si Fury. The Green MILF. Yung The Green Milk. MILF. Si She-Hulk. Actually, nag-enjoy din ako dun sa She-Hulk. Maganda siya, sabihin nating enjoyable, pero wala yung Oh, pero yung hinahanap. wala siya sa level ng Loki. Wala siya sa level ng WandaVision. Agree din ako dun sa top 3 mo eh. Pero mas gusto ko si Falcon and Winter Soldier. Mas, Ay saka WandaVision. oo. Mas Oh, ewan ko kasi gusto ko rin yung WandaVision pero ang lungkot kasi. ang maganda kasi doon, promising yung ending na si Vision is still out there. Nag-soul searching lang, literal, kasi nawala sa kanya yung Mind Stone. Pero ang maganda naman kasi sa Falcon and the Winter Soldier, na-humanize na yung idea na Captain America na kailangan na mag-training ni pangalan ni Si Falcon, Sam, um, para ma-achieve niya yung Captain America status. Hindi na kailangan turukan yung sarili niya. hindi talaga, which it never was, hindi talaga yung hindi yung superpower, hindi yun yung hindi yun si Captain America eh. Si Captain America, symbol siya ng ano ba, heroism, ganun, yung ideals. Mm. We, uh, we don't trade lives here, parang gano'n sabi nga niya sa saan ba yun? Infinity War. Oo. Diba? Yun naman talaga yung ni Captain America na yung mas malakas pa sa plot armor yung 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 ideals niya. Yung morals niya talaga eh. Tsaka yung
Yun nga, yung ideals, yung heroism na nire-represent ni Captain America, yun si Captain America, hindi yung superpowers niya. Hindi yung ah, physics defying bounce nung ano niya, nung shield niya. O na parang ah, tawag nito, breaks the law of physics na parang pagsalo niya naka ano agad siya, nakaporma agad. Ah, Pero maganda dito kay Falcon and the Winter Soldier, yung buwelo ba, yung pagsalo niya ng shield is medyo realistic. Dinadaan niya sa momentum. kasi hindi siya kasing ano hindi siya kasing lakas ni Steve Rogers. Alam mo yung pag ano, yung nasa therapy session sila. Tapos pag kung mag-away sila parang bata lang talaga. Yung yung ganong dynamic nila nakakatuwa sundan eh. Kaya nga para sa akin kung magkaroon, kaya nga excited ako dun sa part 4 ng Captain America na andun si Falcon na yung gaganap eh. Sa bagong Ngayon, Captain America. oo. And then panigurado nandun din si Bucky. So expect tayo na maraming batuhan ng linya doon. Ito. Agree ka ba na dapat si Sam maging Captain America? Kasi ako si Bucky ang Captain America ko eh. Ako agree ako kay Sam. Kasi si Sam, hindi pa ganun ka-tarnished yung pangalan niya eh. Sa bagay. Pero hindi mo kasi pwedeng gawing symbol of idea ang isang tao na medyo shady ang background. Well, I guess. Alright, fine. Kasi ang basihan ko kasi si Bucky yung kasama niya the whole time eh. Si Sam nakilala lang niya ano lang Rich. for a few years pero si Bucky but I guess kasi nga yung American ideals I guess ang magre-represent talaga nun si Sam. Oo, kasi Pero kung si Bucky payag ka ba na sabihin nating simbolo na lang ng Pilipinas, isang dating mamamatay tao, kahit sabihin nating nagbago, payag ka ba gagawin yung presidente ng Pilipinas yung mamamatay tao na ayan. pumatay sa kahit sabihin nating Sige na nga si Sam na nga kasi oh, kasi gusto ko talaga si Bucky kasi siya yung kasama ni Captain America eh. The whole which is time. Pero sige na which nga. siya, parang a symbol of, pwede rin naman natin siyang gamitin a symbol of hope. Pero kasi, yung ideals kasi talaga ni Captain America, masyadong malinis. Ayan. Kumbaga, nilabhan mo na siya ng pakamay, winashing machine mo pa, tapos kinulang mo pa. Ganun kalinis yun. Alright, I guess. I Yung guess, dugo, tama naman talaga yung decision nila. yung dugo kasi sa kamay ni Bucky, mahirap linisin. Kaya nga hindi mo na maaalis eh. Totoo. So, kung bibigyan ng chance, mas magandang si ano na lang. Si sino ba? Si Peggy. Si Peggy, no? Ganun. Oo, si Peggy. Peggy Car. Oy, Hindi, matanda na si Peggy sa modern day eh. may mga marami ng paraan ngayon eh. Yung pamangkin niya, si ano. Tapos ang medyo kinky yung suot, mga medyo kinky pala, sorry. O, pwede na. Kaso nag bad girl na yung yung pamangkin ni Peggy. Anong pangalan ng pamangkin ni Peggy? Dali lang. Hindi ko natanda eh. Basta parang arms dealer na siya. Siguro yan lang yung bahid ng dumi ni Captain America. Ni Steve Rogers sa MCU. Hinalikan niya yung pamangkin niya na. Oo. Yung pamangkin ni Peggy. Parang pamangkin niya na din kasi basta. Paano kaya Mudumi. napag-uusapan kaya nila yun ni Peggy o alam kaya ni Peggy yun? Meron akong napanood before na yung tawag nito humor siya, parang si YouTuber what, natalimutan ko yung pangalan. Naglalabas ng situational na eksena. Si Steve Rogers na nagpunta sa past. Si Peggy may pinakitang picture ng pamangkin niya. Sagot na lang ni Steve Rogers, wala akong kilala, di ko alam yan. Tahimik yung Ang ganda. So, na-imagine ko yung magiging reaction. Awkward na parang napapakamot na lang. Oh. ay, oo nga pala. Ay, medyo wag na nga lang natin banggitin. Pag 18 na siya, 18 sa iyo. yun,
Dapat ang normal talaga na hindi guilty na sagutin niya, ang cute naman ng pamangkin mo. Pero malamang mapipigil siya. Okay yan ah. Mapapapigil siya eh. Yung ano, yung bang pag nagkwento sa'yo, kunwari yung ano, yung partner mo, misis mo, tapos hindi ka interesado sa topic, yung bang, okay. So, ganun na lang. Ay, pag pagod ka, tapos nagkikwento siya ng samot-sari, tapos yung syempre, wala ka naman choice kundi makinig, di ba? Try mo wag pakinggan, sa labas ka matutulog. Ay nako, lagi yan. Buong buo ang attention ko. Oo, dapat pag ano, kahit na mag-respond ka lang, yung partner ko, pag nagkikwento sa akin, dapat pagod ako eh. Kasi pag puro kalokohan daw isinisingit ko, halatang hindi ako nakikinig ng ayos sa kwento niya. Kahit, alam mo yung kahit naglalaro ka, kahit rank game yung nilalaro mo, ihihinto mo. Tapos, okay, ano yun? Ano yung kailangan, ano yun? Ano, Ihinto mo lahat eh. ano yung kinikwento mo? Yung ka-office mate mo may kabit tas nagkahulihan. Mga ganyang kwento ng ano, mga ganyang kwento. Sige, sandali, makikinig tayo. Chismis yan sa office. Pero speaking of Peggy, napanood ko yung pelikula ni 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 Peggy, yung bago yung kakalabas lang 2 months ago. Yung Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. Andun si Peggy? Ano siya? Oo, Si Peggy, ano? Hindi na naman natin maalala yung pangalan ng artista eh. andun siya. Anong masasabi mo dun sa pelikula? Diyos ko, pagod akong panoorin si Tom Cruise tumakbo. Saka yung mga Oh, stunts niya. yung stance niya doon sa last part, yung sa yung tumalon siya sa bangin. Oh. Ewan ko, pero napakalupit nung stunt na yun. Kasi walang double yun eh. Talagang siya talaga yung tumalon doon na Oo. nakamotor eh. Kaya nga. Tapos, Ganun tas si Tom Cruise eh. pinakita pa yung wide view kung gaano kataas yung tatalunin. Pinakita pa yung distansya papunta doon sa release. Para sa akin, maganda siya. Nakaka-drain nga lang pagkatapos kasi nga grabe yung suspense. Eh, Kung eto may action, behind the scenes yan eh. Yung sinushoot nila yung stunt na yon. Tapos nanonood yung pinapanood ng director or producer na the whole time hindi siya agree eh na hindi sobra na to Tom Cruise dapat may stunt double ka kahit dito lang sa stunt na to pero hindi niya maaawat si Tom Cruise tapos nung pinapanood na niyang nangyayari nakikita mo yung yung parang yung kaluluwa nung producer nung pag pagtalo ni Tom Cruise parang nawala sa kanya kasi tahimik lang siya tapos nung nakapag-parachute na si Tom Cruise parang nakahinga siya ng maluwag. Oh my God, walang disaster. Diyos ko, kapag namatay si Tom Cruise sa set, lahat yan ang bagsak. Yari ang stunt coordinator, Kaya nga yari at eh. parang yung nangyari doon kay doon sa yung nasa Mission Impossible din, yung secretary ng IMF sa Fallout, yung namatay doon. Namatay sa totoong buhay? Yung namatay sa pelikula. Okay. Ano siya eh. Ewan ko kung nabalitaan mo to, baka maalala mo yung pangalan niya. Meron siyang stunt na ginagawa, tapos pinutok niya yung baril, namatay ngayon yung parang ka-double nga ba or something like that nung Ah, yun. Um, di Redford ang pangalan nun, nasa utak ko si Robert Redford, hindi. di. Robert De Basta, Niro? di! Di. Okay, sige. Sorry naman. Alam mo namang wala na eh. Kaskas na yung utak natin eh. Hindi tayo nakakaalala. Pero may naalala nga akong mga news na ganyan. Aksidenteng na naiputok sa yung baril sa Sa, set. saan na iputok? Sa kumot? Di, yung baril. Sa set. Nagugulat ako dyan sa mga putok-putok mo eh. Si Alec Baldwin. Yun. Magkamukha sila, no? Magkamukha naman si Robert De Niro tsaka Alec Baldwin eh. So malapit na ako. Yung mole lang ang kulang. Yun yung alam ko guilty siya, pero alam ko na naiway ata. Kasi hindi niya man wala naman, hindi naman niya alam na totoo yung yung prop eh. Ang parang sinisisi doon yung tag dito, yung mga safety coordinator.
Ang nangyari, yung ano, yung 'di ba, yung prop gun parang meron pa rin yung maliit na bala na nakakabit, 'di ba? Yun yun yung tumama dun sa ano, yung sa cinematographer pala. Ayun, dead. Okay. Tapos ang nagiging issue dyan kasi, nagtipid yata kasi sila sa, ano tawag dito, sa mga, kung sino mang professional yung dapat i-hire. Ang procedure kasi dapat talaga merong parang isang officer na in charge sa safety ng guns, mga ganun. Mga taga-check ng prop yun lang talaga yung role niya is i-check niya kung naayos ba yung prop. Ganun. Parang walang ganun dun sa set kasi nagtitipid sila. Nagtitipid sila eh kung tutuusin nga. Sa bagay, kasi marami rin namang na-overlook eh. Kasi siguro nag-strike din talaga dahil dyan sa mga overlook things na yan eh. Dahil sa sobrang pagtitipid para kumita yung pelikula or kasi minsan itong mga big companies din pag nagbigay ng budget, alam mo yung tatantyahin lang nila kung kikita o hindi yung pelikula. Tsaka ang habol lang talaga nila, kikita. Parang, eto, 100,000, kaya nyo ba itong gawing $1,000,000? Parang gano'n. Ganun ang, ganun ang isip nila eh. Hindi yung, 100,000, sapat na ba sa inyo yan? Ano yan ha? Pangkalahatang budget na yan ha for the whole movie. sir, Kuha na sir, lang. wait, hindi po eh. Baka, pwedeng 500K? Kaya Ay, ba? hindi eh. Hanggang 100 lang talaga. Kuha na lang kayo ng baril, tapos iputok nyo lang ang baril. Eh kung iputok ko kaya sa'yo, 500K kaya? Akala ko sa kung ano naman ipuputok natin eh. Kaya ka na naman. Hindi. Sa'yo puputok yun. Sige ka. O ano yun? O, di ba? Parang, well, tama lang din talaga nag-strike. Pero, hanggang ngayon kampi pa rin ako dun sa mga big producers na, sige, wag nyo na lang tanggapin sa trabaho, hayaan nyo silang mamulubi. Ako hindi. Tama. Bigay niyo yung pera sa mga writer. Bigyan niyo sila ng pera para gumanda yung mga palabas. Kasi, alam mo, gusto mo ba lahat ng palabas kagaya ng ng Secret Invasion? Nak ng putang ina naman sa lahat ng pagkukumpara mo, literal basura pa. Kasi sa tingin ko, yun yung mga nagiging resulta ng ah, tinitipid mo yung mga writer mo. Kasi kung Well, hindi mo naman tinitipid yung mga writer mo, gagawa ng maganda yan. Mas marami tayong makikitang ka-level ng Loki. pero kasi yung mga writer naman ngayon, kung papansin mo, wala na maisip na bago eh. Kasi, Kapag kasi gutom. Kasi walang pera. Ikaw ba pag wala kang pera, nakakaisip ka ng bago? gusto mo sagutin ko yung tanong mo ng malinis o marumi? Sige, gusto ko marinig yung marumi muna. Yung marumi. Madalas, pag nagugutom ako ganyan, para ma-divert yung attention ko sa gutom, isip ako ng estilo. Yan. Wala eh. Iba sa paggawa ng writing eh. Siguro, tinatamad sila. Kasi, alam mo yun. Tsaka, imaginein mo yung bagay na ikaw yung may malaking contribution. Kikita ng $1,000,000 tapos babayaran ka ng 1,000. Kaya ka ba ng ganun? Hindi, depende siguro kung kung makakuha ng kontrata na may Kasi dapat kasi ang kontrata niyan, oo, ang initial payment sa'yo, sabihin nating, let's say, naisip mo yung idea, kumbaga ikaw yung pinaka-writer, ikaw nagsulat umpisa hanggang huli, bayaran ka ng 10,000 initially for that, that's fine. Pero dapat may porsyento ka mula dun sa kinita ng pelikula. Eh, Kasi kahit hindi nga kasi, yun yung nagne-negotiate siya na maging mas malapit sa ganun eh. Kumbaga, pag big success yung project, baka pwedeng big success din sa amin. Ang currently from last na sinubaybayan ko to, nangyayari kasi, parang babayaran sila one time. Tapos yun na yun. Tapos yung mga susunod na kikitain ng mga streaming, ng mga ticket sa movies, ganyan. Bubulsa na lahat 'yun ng ng producer, ng ng mga CEO.
Or pwede rin yung katulad nung nangyari. Ang pinakamagandang deal talaga yung kay Robert Downey Jr. Kasi aside from the sweldo na million, meron siyang percentage dun sa buong kinita ng pelikula. Which is dapat ganun din pagdating sa mga small, dun sa mga writer, dun sa mga kahit cameraman dapat meron din yan eh. I'm, I would say, si- sige. Pero tingin ko lang, yung cameraman, parang ano lang yun eh. Kumbaga, payag ako sa daily work ng cameraman. Pero hindi ko din alam eh. Baka may talent din naman na kailangan dun eh. So siguro, din percent ng total na kita. Kasi kung isipin mo kung hindi sabihin nating magaling nga sa cinematography itong si tong director o yung cinematographer nila magaling. Eh yung cameraman mo laging wala sa sarili. Kumbaga wala sa focus. Parang tayo, parang yung style yung pagpasok mo wala ka na sa focus. Yeah, Mag-see na ganun, 'di ba? yeah, sick leave, no? Pag wala sa focus. Kasi lahat ng trabaho ginagamitan niya ng focus, 'di ba? Kung si cameraman wala sa focus that day, kahit nasa focus yung camera mo, parang kang alam mo, Well, bubulyaw at bubulyaw mo yan. Lahat para mabuo isang pelikula from the bottom to the top mula sa sabihin natin kahit nga sa PA yung mga yung mga assistant naman nila na tagatawag ng artista naman naka-headset din isa rin uh, part of the movie rin dapat meron din silang certain percentage na sabihin nating sila big time studios ibinibigay doon sa mga yun lalo kung kumita pag hindi kumita edi sorry. yun. Yun yung tag dito. Yun kasi yung hirap sa mga nasa ibabaw eh. Kung gusto nila, siguradong kikita sila. Pag hindi kumita, sorry dun sa mga workers. Pero pag kumita, babayaran namin kayo ng fixed amount. Lahat ng sobra sa amin. Ganun kasi yung current na practice eh. Pag after reaching a certain threshold, lahat ng sosobra doon sa hindi nga sa producer eh, sa Disney, ganun, sa mga CEO. So, dapat Which talaga i-share nila yun sa writer. o sabihin natin ang binigay na budget ni Disney is $1 billion, $1 billion for to make that movie. Kapag lumagpas yun sa sabihin natin kumita sila ng let's say a percentage above the budget na binigay nila. Dapat may porsyento na doon yung mga may porsyento na dapat doon yung let's say from bottom to the middle class workers na nagbe-build nung yung trend para sa camera, 'di ba yung mga ganon? Yung yung mga technician nila. Yun naman talaga yung pinaglalaban nila eh, na i-share nyo naman yung napakadaming pera na lumalampas dun sa initial cost nung movie. May isa pang solusyon diyan, Uncle. Ano? Na kapag natin kumita itong pelikula na to, yung threshold, sabihin natin 500 million yung budget, kumita ng 1 billion or 1.5 billion, kahit wag nang ipamigay or kahit wag nang ibigay sa mga mababa, bigyan na lang sila na sabihin natin yung may next project agad. Yung Tingin ko next naman project, ganun talaga ano, yung mangyayari kasi pag successful yung pelikula, kanino mo pa 'di ba? Sino pa pagkakatiwalaan mo na susunod mong i-invest na pera? Di hangga't maaari yung same na set ng tao. Ganun na talaga yung mangyayari. kaya pwede rin yung ganun kasi sabihin natin kahit sa Amerika din naman, uso din ang contract signing. Hindi naman yung sabihin natin writer ka ngayon, nakakontrata ka to write an episode. The next episode, iba na writer niyan. Depende lang kung ano ka, Dave Filoni ka na ikaw nagsulat, na gusto mo yung plano mo right from the very beginning or si Jon Favreau yung sa Mandalorian. Ano niya yan eh? Parang almost brainchild niya yan eh. Pero anyways, para fair pero kampi pa rin ako sa big studios. Hindi ka ba convince ayaw mong bigyan ng pera yung mga maliliit na tao Ah,
dito kayo para magtrabaho. So kung magtrabaho kayo, kung ayaw nyo, diyan kayo sa kalsada, ganon. Walang iya. Sige na nga. Di ba, baka ano na, baka, ano tag dito? Putaktihin tayo ng mga, ano eh, ng mga hater eh. Tsaka hindi naman kasi pwede nakampi tayo sa isang topic palagi. Kasi tawag dito, kailangan makita din nila yung pagiging may isang masamang tao din. Parang Sige na nga. sa writer strike ako yung kontrabida nakampi sa big corporations, big studios. Tsaka eto yung time to shine ng mga ng mga maliliit na writer. Kasi sabihin nating um, lahat ng sikat na writer ngayon naka-strike. So, etong mga maliliit, pwede silang alam mo yun, yung bang parang tabi, ako muna. Tabi Time mo to anak, shine, ako no? muna. Oo, time to shine. Na kapag tapos itong si writer strike, yung pinaglaban ng writer strike, makikinabang din yung mga up and coming writers na magagaling din magsulat. Pwede. Payag na ako. Good. So, medyo unfair siya na itong mga up and coming walang ginawa. Nagbigay lang sila ng kumbaga, kumita sila ng maliit. Pero sooner or later, kasi wala na tayong matinong ngayon. Pati Mission nung TV series. para lahat recycled eh. Mission Impossible so far, pinag-iisipan talaga nila kung ano yung magiging continuation. Ano pa ba? Yung ano pa ba mga ngayon? Kaso puro sequel. Kailan mo huling nakita yung original pelikula na sabihin natin hindi sequel na si Tom Cruise ang bida. Hindi sequel na si Tom Cruise ang bida. Wala na. Hindi naman madalas Mission Impossible lang. May iba mong pelikula si Tom Cruise. Top Gun. Mission Impossible. Wala. The Mummy na remake. Bakit kasi si Tom Cruise? Ba't limitado kay Tom Cruise? Hindi natin pwedeng ikumpara si Tom Hanks eh. Pareho silang Tom sa pangalan. Pero si Tom Hanks kasi, sabihin na lang nating may mga script siya na based sa book. Pero, di ba, maganda pa rin yung hindi siya sa project. Yeah. Pero, si Tom Cruise kasi wala pa, inaalala ko. Kailan ko ba siya nakita ng original talaga na hindi sequel? Kahit remake na lang na medyo maganda eh. Teka. Yung Tom Cruise last movies. Google. Patulong na tayo sa Google. Tom Cruise movies. Ito. Last to release niya, Top Gun 2. Edge of Tomorrow? Edge of Tomorrow. Anong taon yan? 2014. 2017. Medyo based to sa libro, pero maganda rin to. Jack Reacher. Jack Reacher, matagal na yan, 2012. Original, tapos nagkaroon ng Jack Reacher, Never Go Back, Part 2. So, wala. American. So, in short, wala. Walang reset na Kumbaga, parang isipin mo to ang American-made release on 2017. Ano to? Parang inspired by a true parang biography of someone. 2017 pa siya naglabas ng pelikula na hindi sequel, na hindi remake. Sino pa? Aside from Tom Cruise, sino pa pwede nating maikumpara? Kasi ito, patok ngayon dahil kakalabas ng Mission Impossible. It's good as an action. It's one of the best pagdating sa action and suspense. Pero at the end of the day, makikita mo na yung formula. Kahit naglagay sila ng additional, let's say additional, paano ba to? Additional information about sa background ng mga character. Kasi parang ini-introduce na unti-unti kung ano si Ethan Hunt bago siya maging agent. Which is I like yung idea na yon. Pero yung formula of the whole movie, parang suspense, suntukan, plano.
tapos suspense kasi gagawin na yung plano, tapos suntukan, tapos plano na naman ulit. Parang yun na yung naging formula eh. So parang nakakapagod siya for 2 hours and 34 minutes na movie. Haba eh. Pinanood ko Nakakapagod. maliwanag. Nakakapagod naman kasi talaga panoorin si Tom Cruise eh. Sa bagay. Bakita mo palang tumakbo eh. Kala mo ikaw na yung Pero it's effective kasi kahit tumatakbo lang siya, suspense. Oh, hindi, it's not a criticism. Hindi yun, it's not against Tom Cruise eh. Alam mo yun? Kasi nadadala ka niya sa action niya. So, ibig sabihin, effective siya. Totoo. Ano pa ba? Si John Wick. Sabihin na, pansinin mo, nagiging recycled na unti-unti. Oo, Ah, kasi gaano karaming, you know, parang you can only kill yung mga nameless goons a certain number of times, di ba? So, at some point, uulit-ulitin mo yung paraan ng pagpatay mo. Ganon. alam mo yung eksena na umaakyat sila sa hagdan, yung paakyat sila, Oo. good, pero parang nakakaumay ng Mamuumay ka na ng lagi nilang Kasi alam mo kung bakit nakakapagod yun? Alam mo yung visually pakita sa'yo paakyat. So, tapos paakyat ka na nga ng hagdan eh. Kahit wala yung mga goons doon, yung aakyat ka lang, nakakapagod yun eh. Tapos may Kasi mga goons pa na babanatang ka. para sa sige para sa anong pinaka-peak na John Wick? So 1 2 and 3 and 1 2 3 4. Yung pinakauna. Classic, 'di ba? Classic yung 1 eh. Yun yung nag-ukit sa John Wick eh. Pero pagdating sa akin yung 3. Alam mo yung eksena doon yung yung batuan ng kutsilyo? Yung parang iilag ka din. Yung Sinong kalaban niya doon? Bato ala Cuchillo? yung 'di ba, yung nag-assemble siya ng baril. Oo. Tapos pinut siya. Tapos tumakbo siya, iniwan niya na yung baril. Gago rin eh. Pag naiisip mo, tangin na mo yung baril, nagtagal ka ng 2 minuto ron. Pagkaputok ng mo, tapos pumunta dun, nandun sila sa parang cramped space na binabasa nila yung salamin, tapos kumukuha sila ng kutsilyo doon, nagto-throwing knife sila. Hindi ko Kung na tanda mo pa, maalala. Hindi ko na maalala ang part na yan. yung binauna niya sa kutsilyo, yung kutsilyo binauna niya sa mata. Oh my goodness. Baka binura ko sa isipan ko dahil masyadong gruesome. Tapos ang last scene nun, yung nakita niya kumikilos pa yung isang lalaki, binato niya ng palakol. Okay. Yung eksena doon para sa akin, yun yung one of the best fight scenes na napanood ko sa isang movie. Na pati ikaw na nanonood ka lang, nagbatuhan ng kutsilyo. Puta na dito, di bumabaon. Pero bawat niya, nakaabang ka din kung tatama ba, babaon ba o hindi. Okay. Yung one kasi talagang parang kasi emotion Emotion yung nagdadala dun sa one. Alam mo yung dalang-dala ka nung galit na pero hindi hindi siya parang nagwawala. Talagang targeted yung papatayin ko yung may kagagawan nito. Ganun si John Wick. Pero alam mo na masakit siguro yung sitwasyon na yan. Oo, yung alam mo pagkatapos nun, samot-saring pasaang nasa likod mo, nasa tagiliran mo, pero tsaka yung pinakagusto ko doon, yung binago niya yung action landscape. 'Di ba inilabas si John Wick 1? Yan nagsabayan John Wick tsaka Equalizer 1 ba yun? Equalizer ni Denzel Washington. Oo. Ano yan nagsabayan dalawang yan. Pero mas tumatak ang John Wick sa tao kasi binago niya yung landscape ng action na hindi lang tayo nagbabarilan o nagsusuntukan. Pwede natin pagsamahin yung dalawa into something. Yung mga action for John Wick, barilan lang. Tapos pag may lumapit na kalaban, sasapakin lang ng isa, dalawa. Tapos pag sapak, baka kabawi yung kalaban, mahuhulog yung baril, nagsutukan na lang silang dalawa. Tapos yung laban, mapupulot yung baril sa pipuputok ulit. Yung yung tipong non-stop action. Oo. Non-stop action with sense na, ang galing. Diba? Yung sa iba kasi, action kung action, pero
Parang yung ginagawa ni Tom Cruise. Balik tayo kay Tom Cruise. Oo. Yung action kasi niya, kung ipapansinin mo, may formula na hindi combination of suntukan and barilan. Barilan lang, tapos pag may nakalapit, susuntok-suntukin niya hanggang makatulog. Tapos balik ulit sa barilan. Kay John Wick, pinag-combine niya yung yung gun fu na tinatawag, Mm. which is yun yung paborito kong part ng part 1. Yeah, it's a classic. It's a 10 out of 10 for me, yung part 1. Part 1 talaga yung di mo malilimutan. Actually, Oo. gusto ko din yung part 4. Part 4 yung nandun na si di ba? Yung bulag. Oo. Yung gumanap na Seraph sa Matrix. Bulag. Si Donnie Yen? Oh, yeah, si Donnie Yen. Galing ng pagkakaganap ng bulag. Unique yun no? Unique yung merong bulag pero sobrang skilled. Oo. Asintado pa saka nakakita. Kaya nga Pero alam mo yung kung nasa part 1 yun, merong bulag na sobrang skilled na assassin, hindi ka maniniwala kasi yung part parang unti-unti kang dinala ng John Wick sa insanity ng universe niya. Parang universe na punong-puno ng assassin. Na mukha ng imposible pero posible pa din. Pero ikaw imposible. Napapaniwala ka niya kasi yung lore na binil niya from 1, 2, and 3. Oo. Everything possible. Kaya nga. So, pagdating ng 4, paniniwala ka na sa, bulag pero kaya niyang bumaril pero asintado siya. Sige. Maniniwala ako dyan. Pero kung sa 1 pa lang yun, di na Sa 1 kasi, mga pa parang pwede mo pang maisip na pwedeng mangyari sa akin to. Pwede kong gawin to kung sa akin nangyari to. Yung mga tipong may baril sa basement, nakatago sa ilalim ng concrete, mamasuhin mo. Maniniwala ka pa dun Kumbaga basic suntukan yung part 1 Kumbaga basic suntukan barilan. Part 2 ipinasok yung idea ng high table. Yun. Tsaka merong network ng mga assassin. Merong call center na nagsusupply ng impormasyon sa mga assassin. Pero yung mga ahente doon ang gamit analog na telepono. May system pa saka nakakita. Ang ganda nun. Ang ganda nung parang fantasy na yun na merong parang info center ng mga assassin. Pero old time na equipment yung gamit. Alam mo yung operator ng telepono na nagsasaksak ng ng ano bang tawag doon? Plug? Yung pin na plug Tapos sasaksak niya sa isa para i-connect dun sa isa pang linya, physical na bubunutin yung pin tapos isasaksak sa isa pang linya. Hindi yung kagaya ngayon na digital na lang. Nakakatuwa pa doon yung representative nila, yung call center representative nila, senior citizen. Oo, yun. Pero parang senior citizen pero may tato? Tama ba pagkakaalala ko? Hindi ko natandaan, tagal ko nang napanood ng part 2. Ang nood ko niya nung nagsisimula pa lang ang podcast natin, 'di ba? Yan yung yan yung isa sa mga naging topic natin before John Wick. John Wick. Oo nga, no? Oo, yung gusto ko lang i-topic kasi napanood ko na, pero hindi nyo pa napapanood. So, pigil ako magkwento ng spoiler. Pero alam ko, pinanood ko din yun after a few days. Di ba Sunday usual? Naka-live pa tayo every Sunday nun Babalik din tayo sa live pag, ewan ko. Maybe. Let's see, in the future, babalik tayo sa live. Tapos nun, dahil nga nainganyo ako sa mga pinagsasabi mo, Uncle. Alam ko yung nun is a weekday. I think that was a Friday or Saturday. Nanood ako dyan. Tapos okay. Paglabas ko ng sinihan nun, para akong ang gaan ng pakiramdam ko. Parang ngayon ulit nakanood ng action na... Kasi yung mga action natin na nilalabas, parang nababaduyan na ako Kasi Hindi ka nadadala. Hindi, kay John Wick madadala ka talaga, di ba? Oo naman. Yung sa iba, medyo, God
Kaya man ang ginagawa nyo. Hawak mo pagsubukan ka pa. Samantalang kung kay John Wick yan, sinalag niya lang yung ibang suntok, sabay binaril niya sa ulo, tapos na agad. Make sense yung yung action ng John Wick. Mm. Kaya yung napanood ko tong Mission Impossible, hindi naman sa pinagkukumpara ko parang may scene kasi doon na naglaban sila sa tulay. Parang typical suntukan na laban, parang hindi tulad kay John Wick na nakikita mo puruhan din si John Wick, nababaunan ng kutsilyo. Nababaon, di ba? Tapos biglang maiisahan ng kalaban, babarilin dun sa loob ng puputukan sa may tiyan. Di nagugulpi si Tom Cruise. Babae yung nakasuntukan, nagulpi nga eh. Pero, merong mga kontrata si tag dito, si The Rock, Dwayne Johnson, putang ina John Wayne. Uncle, lumatras tayo ng taon si Dwayne Johnson. Parang ang sa kontrata niya, hindi siya pwedeng matamaan ng suntok ng hindi siya nakakalamang. Parang ganon. O, hindi pwedeng i-depict si Dwayne The Rock Johnson na talo siya dun sa sa labanan. So, yan tawag dyan, Uncle, contract armor. Pero pag pinanood mo yung mga yung mga Fast and Furious, mapapansin mo na talaga na parang laging panalo siya palaging panalo si Dwayne, si The Rock. May isang naalala ko tuloy yung laban dyan sa Fast and Furious yan, yung kay yung kay Statham ba yun, yung nagsuntukan sila ni Vin Diesel sa taas ng building, basta may kalaban siya tapos naglabas si Vin Diesel ng yabi tubong malaki, yabi tubong French, niintay tama sa kalaban, di mo lang nakatama, lahat na ilaga. So, tama sa'yo, yabi lalagyan ka. Kasi parang naghahanap ako ng konting realism sa Fast and Furious medyo after after yung nagnakaw sila ng vault na malaki, parang after nun wala na yung fun more on bahala na, sige sulat tayo, rating tayo outer space. Konti yung nakalaban ito, konti lalabas na sila Obi-Wan dito, lalabas na Star Wars dito, parang ganun na yung nakikita ko. Ano ba, Fast and Furious? Di pa ba sila nakakarating ng outer space? Naririnig ko na yun Fast and Furious outer space. Di pa ba? Nakarating na. Ang nakarating si yung tawag sa si Ludacris tsaka yung isa pang Black American. bagay nga si Ludacris. Kung meron silang dadalhin sa space, parang si Ludacris nga. Doon pa sila wabo nakasakay doon sa sakyan na rocket fueled. Pero never mind. Hindi ko nga napanood ng buo yun Sleeping pill, pag kunwari, after work, gusto mo lang may mapanood habang kahiga. Okay, salang pag nakatulog ka, yung bibilinan mo yung misis mo, pakipatay pag napikit na ako. Pero bilang ka 5 minutes, pahimbingin mo muna. Ganon. Yung pagbibilin ka lang. Ganon lang yung ganon lang yung ginagawa ko. Pero Uncle balik kwento lang ako, share ko lang. Lunes to may pasok. Tama, Lunes to, may pasok tayo sa opisina, di ba? Ginising ako ng misis ko. Sabi niya, gising ka na dyan, maligo ka, babantayan kita maligo. Akala ko pa naman okay. Sabi ko, bakit? May malaking gagamba ako nakita sa banyo, tumakbo pupunta doon sa drawer. Baka magsisipa na naman. So babantayan kita para huwag ka nang sumigaw. So naliligo ko, bukas yung pinto, nakatayo sa may pinto ng banyo. Kasi sa gagamba Pabantayan ka pa naliligo, parang bata lang. Legit yun, nangyari to Monday. Just aside sa mga linggo ko. Aside from the Mission Impossible na tinira ko nung Wednesday afternoon. Yan, binantayan niya ako maligo nung Lunes kasi umabot kami ng nanay ko sa Sumbata nung college ako. Dahil sa gagamba sa banyo. Ay, naman Ma, pag kayo
Sa akin, sinusunod ko. Bakit pag ako na hindi? Yung pala, hindi matititrauma ako sa gagamba. Sabagay, kanya-kanyang ano yan eh, kanya-kanyang irrational fear yan. Ako takot ako sa ano eh. Takot ako sa kuryente. Takot ako makuryente. Na hindi ako humahawak ng wire ng wala akong gloves. O kaya, kahit nakikita ko na, wala namang exposed na wire. Pero takot ako eh. Yun talaga. Sino bang gustong makuryente? Kasi Kaya, dati, may kuha ko ng ng monitor. Dun sa una naming tinirhan ng partner ko, dun sa bahay nila. Yung monitor ko nilanggam. So, edi pinaklas ko, chinek ko yung likod. Ngayon, nung tinesting, ang nakakabit lang nun, hindi nakakabit yung covering sa likod. okay. Ang nakakabit nun, yung harapan, yung LCD sa harapan. Para take ko lang. Eh di binuhat ko, di ba? Buhat-buhat ko. Aba, bumili ng seat. Ang lupit. Eh di, buhat ko, hawak ko mismo, di ba? Ang power nun, usually nasa lower right side. Pucha, pag angat kong gano'n, no, nahawakan ko yung yung kuryente mismo. Ah. Nanginig ako sa yung pilit ko na lang inilalaban yung sarili ko para makarating lang dun sa lamesa, maipatong yung monitor. Yung kasama, Bit-bit yung mo yung kasama, monitor. Hindi nakapatong sa table habang nakukuryente ka. hindi, ang distansya naman nun from, let's say, 1 metro lang naman, so bali isang hakbang, dalawang. Ngayon, yung kasama ko, yung assistant ko, nanonood lang. Akala biro lang ako. Pero sabi ko, tangina mo, nakukuryente na ako. Kasi talagang nanginginig ako, kala daw niya nagjo-joke time lang ako. Kasi kilala mo naman ako, mukhang joke time lang. Oo nga. Country lang yan, no? Ano yan? Ano yan? Bili mo na. 1-3 lang naman yun eh. Ah, ito? Ito ba? Oo. Itong skin? Ay, nako, hindi ko gagastos. Bahala sila. Tapos parang sabi ko, lagi bang ganun? Kaya pag nasasamid ako, walang papansin sa akin. Kala nila parang nagbibiro lang ako. Mamamatay ka na eh, no? Pero habang nasasamid ako, sumisigaw ako, tubig! 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 Walang pumapansin sa akin. Nakatingin lang silang lahat. Anong problema nyo? Ay, nako. Hindi sila on joke time ako, uy. Mamamatay na ako, di nyo pa alam. Yun, highlight. Pinanood ako ng misis ko maligo sa banyo kasi may gagamba. Yung pala mo, parang maganda yung ending. Yung pala, may gagamba sa banyo. Late tuloy ako ng Monday. Ang ina. Well, diba, delikado yung gagamba. May ano yan, may poison yan, di ba? Pwede ka pa rin mamatay diyan. Oh, So, gagambang, hindi lang naman siya sabi daw, yung laki daw ng ulo tsaka ng katawan, pag nag-thumbs up ka, gano'n na daw kalaki. Pero yung galamay may ikli. So, ang sabi ko, anak ng toko, di lalaki pa yun. Oo. Sabi ko talagang dinescribe mo pa sa akin. Hindi pa pwede. Sabi ko next time mo na lang sabihin. Hayaan mo akong sumunod sa banyo. ano ginawa niyo doon sa gagamba? Nandun pa rin sa bahay niyo. Hindi makita kasi nandun nga kasi paglabas mo sa kaliwa may door. Oh. Yung mga lalaki doon ganyan. Sumingit daw dun sa pinakailalim. Sabi ko, alam mo na, wag lang yan lang nandito ako sa labas. Kaya yung pinto namin sa kwarto lagi nakasara para wag akong pasukin. Dahil pag nakapasok yun dito, hanggang panaginip yan. So, lalo ka di natahimik. Oo. Alam mo, ang Another maganda dyan, train. mag-alaga ka ng pusa para may natural predator dyan sa bahay niyo. Ay, natural predator. Tapos makikita ko nasa taas na, nasa nakadikit sa pader sa di maabot ng pusa. Wag na. Sa akin yung nakatago siya, kasi di ako takot sa gagambang nakatago. Ayun, well, yun man pala. Ayun. Ngayon, yung training natin, isa pa, di ba? Siyempre, training, nandun ako nasa kwarto ko. Oo. Sarap ng upo ko dun sa higaan, nakabukas pa yung aircon. Pag silip ko dun sa katabing higaan, putang na, may gagamba, pre. Oh. Maliit lang siya, puro mga, let's say, around 5 inches pa lang. Dulo-dulo kasama pa.
almost 6 inches, ganyan. Nagsisisigaw ako. Laki nun, 6 Inagta- inches. Laking gagamba yun. sisigaw yung misis, sisigaw ko yung misis ko sa kabilang kwarto nagtatawa. Ano pa siya may trabaho pa siya during that time, di pa nag-resign. Ah. Ginawa niya daw, pinatay niya raw yung ABR ng computer niya, para issue. Tumakbo pupunta sa kwarto, akala daw niya kung ano na nangyayari sa akin. Sabi ko, may gagamba, dyan sa may, damitan, dyan sa may damitan. Dilipat ako sa sala ngayon. Nananahimik ako sa sala. Ano natin to during the, let's say, certification. Oh. Ngayon, lunch, nakahiga ako sa sopa. Chilling. At, di ako makakatulog. Kinakabado tayo, di ba? Oo. Ako lumabas din ng kwarto, nandun sa may screen, sa may bintana. Sigaw na naman ako. Lipat naman ulit ako sa kwarto, doon ko tinuloy yung pagtatrabaho. Second break. Di nananahimik ako dun sa nasa sofa ulit ako nakaupo. Wala na daw. Nagtago na daw. Ngayon, parang naisipan ko silipin yung anak ko sa kwarto at medyo tawag nito at hindi nga din makatulog sa sigaw ko. Pagdating ko dun sa pinto, yung nakasiksik siya dun sa sa handle mismo ng pintuan. Wala. Sumigaw na naman ako. Di labas sila ng kwarto, gising na naman yung bata. Walang nakatulog sa akin magdamag. Yung lola ko, inaalam ko anong gagawin sa akin Magdamag ako sumisig. Alam mo, mahirap magkaroon ng gagamba sa bahay niyo, Oo, mahirap, boy. Kasi ako, kung ayoko nakatira na mag-isa sa isang bahay. Kasi alam ko, most likely, pag may gagamba dyan, wala na, namatay na ako sa nervyos. Dapat di mo nire-reveal sa akin yan, ba? Paalala Subo. mo lang. Din ako sa'yo. Gagawa tayo ng issue kahit hindi totoo. Hindi. Ano lang to. Secret lang sa podcast. Saka sa lahat ng listeners. Guys, alam nyo na, like and subscribe kapag sige, pag naka 1 million likes kami, 1 million likes to iba pa yung 1 million subscribers. Hahawak ako ng malaking gagamba. Baka mapa-commit ka dyan, medyo mahirap yan pero sige, 1 million likes din naman Yung boy. Actually, mas mahirap yun kasi sa isang video, kailangan 1 million like, parang mas mahirap yata yan. Siyempre, hindi natin padadaliin ang buhay. Hindi ko padadaliin ang buhay ko. Baka mapaagay yung paglisan. Oo. Makakita. Ang distansya nga lang 1 meter. Para na akong addict. Yung bang nakatitig lang ako sa kanya. Tapos lang ako sa monitor ng trabaho. Second lang, tapos tititig ulit ako sa kanya. Huwag kang gagalaw dyan. Alam ko, mabilis kang kumilos. Baka pag lumapit ka sa akin, bigla akong tumakbo palayo. Tapos gumalaw yung isang paano. Ito, umangat lang ng konti, tapos bumaba ulit. Paano reaction mo doon? Wala na. Tumatakbo na ako palayo. Tumatakbo sa pelikula ng mga tao, yung pag nagkakagulo na. Ganun yung na may matching shouting. Patay tayo dyan. Gagamba sa banyo sa bahay namin sa Laguna. Ma, tulungan mo ko, ma. Ma, may gagamba sa banyo, ma. Pakipatay, ma. May isang eksena. Siyempre, night shift. Night shift tayo. Nasa Laguna ako noon. Previous cup. Siyempre, di ka pwede mag-iwas sa loob ng bahay. Papatay na ako ng nanay ko. Pagbukas ko kasi dalawa yung pintuan, isang kahoy tsaka isang screen. Pagbukas yung pintuang kahoy, yung gagamba nandun sa screen mismo, nasa labas naman. Pero nakakaganon sa screen mismo. Yung eye level, sinura ko ulit yung screen. Sabi ko, patayin na ko, pero bubukas ako exhaust fan sa kusina, doon ako maninigarilyo. Gago, diba? Bahala siya doon no? Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Pag tinanong na nanay ko, ba't ka dyan ninigarilyo? Patayin nyo muna yung gagamba sa screen. Patayin nyo muna. Ano yun siguro 3 days after the ashfall ng Taal.
Isa na. Hindi, 3 days after i-declare ang pandemic pala, sorry. Eh, may isa pang eksena, yung matapang pa ako nun. Ah. Yung screen kasi namin sa Laguna may butas na. Siguro kasya yung malaking gagamba. Oh. Niya. Eh di kakatapos na ng shift ko. Ang una kong bubuksan yung PlayStation, maglalaro ako Warzone. Nakrunto ko, gumapang papunta doon sa may kasi yung monitor ang taas nun, relo. So never ako na late, never ako na overload sa overbreak kasi relo nga. Kaya doon sa ibabaw nung relo, di ko alam saan ako magpo-focus, basta barilan sa PlayStation. Taas. Wala nanay ko sa bahay. Sabi ko, ginising ko yung kapatid kong sumunod sa akin. Gising ka na dyan? Bakit? May gagamba dun sa ibabaw ng PlayStation, pakipatay. Hala, kuya, takot din ako dyan. Titig. Parang sitcom ang dating ang buhay ko pag may gagamba. May part, pag minamisis ko yan. Kasi sabi ko sa'yo, nasa likod ng unan. Pag sinabi kong nandun, ang unan dapat dahan-dahan mong iaangat. Tapos sisipatin mo muna kung nasan siya. Huwag mong bibiglain kasi pag binigla mo yan, tatakbo yan. At pag sinabi kong buksan mo yung ilaw, buksan mo yung ilaw. Yung gusto mo yung instruction mo yung masusunod. Ganun ako kapraning sa gagamba. Skill muna tayo ta Spider. Spider. Ginamit na natin title yung gagamba dun sa isa nating episode sa StarCraft playthrough. Oo, ang gagamba. Oh, well, salamat sa 149 views kahit yung mga nanood lang ng ilang segundo. Yung mga napaklik lang. Paano kaya tong gagamba na to? Click. Maglaro na nga tayo kasi makikita nila puro eto lang eh. Magdedeso ka? Magdedeso kasi hindi tayo hindi tayo makakarami ng farm eh. Report tayo eh. Yan madalas i-report nila yun eh pag pag support ka tapos bukuha ka ng pera. Gusto nila hindi ka magpa-farm eh. Bawal lumasit? Parang mga ganun. Okay lang naman. Usually ang binibigyan naman na last hit sa support dati yung range. Long range clip. Wala ka sa gera. Wala man lang patango-tango. Mid. Pala. Wala pa pala ako binibili. Teka lang, kalma ka dyan, bibili tayo. Sige, eto, tinan mo to, blood grenade. Parang pang slow ng kalaban. Pero may plus 50 health. Pero pag ginamit mo, 75 health. Mangga. Para sa akin, malaki rin tulong ang mangga. Dahil, so, meron pa bang regen sa buhay ang mangga? Meron. 0.4 na lang. Dati plus 1 yan eh. Ay, hindi. Ayoko. Ayoko pala. Wag mangga. Bilis, benta na. Brace out. Kaya ba? Para hindi tayo madaling mamatay. Akala ko yung buong item. Kasi pwede na yan eh. Kahit isang bracer lang. May regen ka na. Masaya mamaya pag may sipa na tayo. Ay, nako. AFK yung namin. Hirap pumarm yan, boy ah. Tubig kang maharas. Ganun talaga. Dalawa sila eh. Paano gagawin ko? Ay, gago. Why not? Ay, sige na nga. Sa'yo na nga yan. Ayun na. Nagising na siya. Kapot lang ata pwede mag-pull eh. Tapos, dun pa siya sa baba pumunta. Sige, okay lang din yan. Kasi farm yung farm yung Wraith King eh. Pakawa nang yan. Baka mo! Layo ka daw muna. Para kabahan lang siya. Para hindi siya komportable. Wow, dinedinayan ka lang sa mukha, boy. Yan, mag-deny ka. Paano ngayon? Mag-deny ka. May mana ka pa. Ay, gagawin! Mamatay mo! Ayun lang, dumating si PL. Okay lang yan.
Mas importante sa akin na ano, naturuan ko siya ng leksyon, tsaka naturuan ko siya rumispeto. Oo. Yun naman, makunat na tayo, isang bracer lang. Dalawa na yung tinatangke mo eh. Wag lang tataba ang PL boy. Lalo na pag dinirefusal pa ba yan? Hop. Handa. Nice one. Opya. Sure. Ah? Okay na yan. Huwag na. May ano pa yan eh, may telekinesis. Kaya pala kasi may love ko para mamaya Oh, ngayon, nandito kayo ngayon lahat. Ano nangyari kaya doon sa baba? Nakita siya, pumalo yung pumalo yung range. Tama ba? You bet. O wag, Ito, gigil na gigil tong mga to ah. gulong. Yes. Wala pa yan eh. Break their armor, and I will smash them, Slardar. Wala eh. Yes. Sa baba mo ako. Saka huwag tatargetin ng PL, madaling makakatakas yan. Dapat yung Rubik. Ewan ko, pagdating niya dito, inistan na lang eh. Parang dadating siya dito, akin tong lane na to. Eh di late game after ads, pwede kang Mag, Huwag na. Yung pampaintay ng cooldown. yun talaga gagamitin natin. Para sunod-sunod yung sipa. So pag may ganun tayo, sipa, snowball, snowball, yun lang gagawin natin. Kung After it. aabot dun sa game na yan, ay wow, gusto mo sa'yo lahat eh. O, di mo naman kinuha. Yes. Bobo yung Di mo malaman kung gusto niyang maging support siya o ano eh. Pero, Okay, sayang ang pira. Stun! Stun! hindi ko mahuli. Stun! Sounds like a good idea. Ay, Patay sa ito. ng puto. Parang gago naman kasi. Why not? Report mo yan, nagigigil ako sa slaughter nyo. Ako siya. Yes. Ako siya. Mga bata. mga 13, mga 8-year-old yung mga yan. Time to Wag, Ang tunay. Tunay ba to? parang. Ay, ba't tunay to? Tunay ko. Tunay yan. the sponge. Apa ako. Gago to ah. Wag. Got it. Pag nandiyan ang slaughter, tsaka ka lang papalag. Kasi ang bottom line yan. Ako po, tragis. Mamatay. Gulong! Gulong! Gulong ka mo! Patay na pala. I dare them to Yan, gulong ka mo yan. Sige, kalma, Great. okay lang. Dadali na ako nun sa Torre eh. Oo. Ano na? Parang alam, Tayong mukhang tanga lang yata si Slaughter pero mukhang alam naman niya yung ginagawa niya eh. Type of Oxy. O tanga yung yung Phantom Lance. Hindi na, timingan lang yung Phantom Dancer. Dapat nung dumami siya, dapat nag-back na siya. Gigil. Gigil sa Mas madami daw, mas malakas eh. Wala sa dami yan. Yes. Sa performance. mukhang may alam yung Slaughter. Hindi siya nagpalito dun sa Hoy. Oh, ikaw. Ba't mo pinatay? Snowstorms are coming. Tapos ngayon ako gusto mong patayin. Your bottom tower has fallen. Yeah. Skill po ang stat. Betcha. Bata. God. God. Dapat. Teke. Siyang totoo nga siya. Gulungan mo, baby. Isang malupit na gulong lang, uncle. Ay, wag. Gulong. Tumakbo. Patay ka, Aben. Ng Yusal tsaka de. May paglalagyan ka.
Okay, Maledict yan, di ba? Tama ba? You bet. Hindi, yung stun regen. Ay, yung regen Ah, or okay. heal. Nagigil to ah. Yeah. Second tower ba yan? Tulungan na nga ako. Ang- Kulong! Ah, nice one. Sakit. Ayan, dyan. Akala ko nasa likod siya nung target. Your bottom tower is under attack. Ayun pala. If you Wala na say rin naman so. akong buhay. Kaya mo naman Your siguro top yan. tower is under attack. Ayan nga yan. Wala ka bang tiwala sa kakampi? Hindi, siyempre, nag-aalala din naman ako para sa Your top kaligtasan tower niya. is under attack. Bakit? Siyempre, ikakatalo din natin yung kamatayan nila eh. So, kailangan din natin silang intindihin. You bet. Lamang pala yung kalaban ah. Lima lang yan, brad. Pataba ka lang, Uncle. Pataba ka lang. Wow, nice one! Nice! Nice one, Uncle! Well played. Ay, yun! Ayoko na! Atake, mo sa harap. Middle tower is under attack. Ay! Yung Radiant orangan. structures are fortified. Alam naman niya, talikogenics yung si Bristleback. Ganda ng likod niya eh, no? Hindi kami maawat. Kami ng neutral creeps. Put mo, baby, check. Oh my God. Ay, bakit ang layo ko? Okay na yan, bigay ko na sa kanya. Hoy! Oh, pag-isip. Ay, pukay. Okay, wala na. Hindi na ako threat. Talented! Katay ka po. Talent. Di, talented. What did I miss? Ito na, babawi. Purahin ko yung... Kumusta standing? Ito na. Lalabanan ako. Ay, nako, nag-barrier. Teka lang. Your top Bakit kasi siya may barrier? Okay. Bulong sa Bristleback. Pa. Sa paki mo! Well played, Uncle. Well played. Habol. Nakatatakot. Force comes with Habol. Ay, nako. Wala ka. Ay, sorry. Sorry. Mabilis siya kumilos. yes. Lupit mo naman po ligtas ang kalaban, Uncle. Ang galing. Let us I tried. Sige na nga. Ay, actually, Because Ay, ayun. Pa isa. Ay, ginaya mo ako ah. Ito, kaya mo bang gayahin to? Oh my god. Wait lang. got it. Godzilla. Ay, naku, ayan na naman ako. Yeah. Teka, bili. Para safe. Mamaya, papakitaan kita ng Jedi Knight. Kahit madami, tatamaan ko siya. Ay, hindi pala, Oo. Jedi ba yun? Hindi, Why Hindi. not? Pag dumadami, Naruto na para Yan. Uchiha Sasuke. Hmm. Yeah. Sasaringanin ko yan. Makikita ko sinong tunay. Hindi. Wala. Yeah, sure. Pero, Laban to. pag sila tabi. Oh, ito. One strong bond. Ay! What? No. Your top tower is under attack. Tama na! Got it. Ay, tama na! Your top tower Dati, ito ko rin. Ay, ito ang sikreto ko. Your top tower Aray ko! Pero kami Ramdam kasama. yung niya. Yung patay. Yung alin? Ay, wow, dun lang.
program yung secret skill pa yun. Yung pangpahaba ng buhay, yung pag naman ka di kang mamatay. Ano yun, si Dazzle? Shallow Grave. Oo. Yun, shallow. Baka iba yung shallow Yung grave kanina niya. pa. Kanina pa nagka-clash, hindi ko pa nakita ng shallow grave yung bubong niya. Eh, di wag. Ang technique lang sa ganyan, kung hindi mo nakikita, i-assume mo na wala. Para hindi ka na umasa. Pero ito na, ito na, ito na. Ito na, may sipa na tayo, mag-enjoy na tayo. Alam mo, magandang, Yeah. may susunod tayo item, dagger. Magda-dagger tayo. Puta dag. Maganda yun. Sipa. Dagger sipa. If you say so. Hindi, progression natin. Dagger, tapos yung yung pampababa ng cooldown. Sounds like a good idea. Para sunod-sunod lang yung, pwede. oh my god! Wow, okay. Well, thank you. Nireveal mo sa akin ang lihim nyo. Meron ka try mong Ayun na, ayun na. may isa Pagkatapos boy nung na Oy, oy, oy. Aray ko. ay, yung pa, Bottom tower is under attack. sana. Radiant structures Yun lang. Lugi. Lugi ako dun sa niya eh. Dun sa Walrus Punch niya, long range. Ayan na, sinalo grave niya yung sarili niya. Ang galing. dapat siya Ano siya, nag-buyback ba siya? Nauna lang talaga siyang mamatay. Ay, hindi siya namatay. Your bottom tower is under attack. Okay. They started without Kailangan yung tulong ko. a rematch with me was a bad idea. Di pa tuloy ako sa kayo tatap sa nakasipa. dazzle nyo. Nalimutan ko sumipa kanina. Yung pala yung, yung pala yung kamalian ko. Yung pala may sinipa ako. Ay, nako. Opportunity na sana no sipa mo na yun eh. Ito mukhang gusto Pero mo wait na lang, Uncle. I say, Hina-high blood ako sa nyo, sa dazzle nyo. Huwag mo yung pansinin. Parang- Isipin mo na lang Your top tower is under attack. may babawi siya. Isipin mo na lang babawi siya. snowstorms are coming. Yung Slardar naman Lothar, namin, pantakas. bumawa eh. Naka-Lothar ba? Sa bagay. Naka-Lothar yung Dazzle? Oo, check mo. May 4-stop naman. Yeah. I-4-stop niya kami pag The nalagay enemy's kami sa bottom tower alanganin. has fallen. yeah. Oh, after. Your middle tower is under attack. Pudo ko ba lang Tunay. Sinong tunay? Ayun. Oh! Stud! Ay. Stud! Teka. Naninis kayo sa Death Boy. Isipahin mo! Yan na nga oh. Stud! Oh, stud! Kasi talaga ng po. Tatlo ko yun, hirap. The North comes with me. Nakita mo yung Dapat tumaba. Yung inactivate ko yung Sharingan ko. Hindi niya malaman. Nalaman ko kung sino siya. Basta ginamit ko yung Sharingan ko doon. Maniwala na lang tayo. 45. Yun. Okay. Number 4. Ah! Your bottom Alright, have fun. I hope you had fun. Support Uncle ah. Ay, Ganda pero ng ano. Let us fight. at the cost of our tower. I think lamang pa rin kami sa... Wow, may barrier ka. Ay, hindi ko nasipa. Hindi ko ba sipain yung kakampi? Hindi. Ito na naman ang Sharingan. Alam ko, nandiyan ka. Nag-iisa.
Okay. Sipa. Patay na, patay na. Hindi na umabot sa sipa. Una yung una yung walrus punch. Mas malaking damage. Yung sipa just for fun. Pag talagang nag-survive. Yes. Ay, ito na, pwede na tayo mag-dagger. Pwede na tayo manggulat. Yeah. Ito na. Ito na, meron tayo pwedeng gulatin. Yes. Pero not bad for sa ano mo sa standing mo 549. Not bad that. Oo, wala yung... Attack. Sa level na ganito, medyo walang pairing yung standard. Oh! Woo! Look. Look. Minsan nagagalit sila pag sinisipa eh. Ang sipa kasi Mas importante yung moral ng Ito, sipa! Ay, puta, wala. Structures are falling. papabalik. Yan na! But Ito na! Wala! Lumipat ka! Boy pa din! Una! Visit! tanda pa lang. Ito pa, sipa ulit! Ay, boy pa din! Hindi na. Okay. Ay, ito pala. Oh, magsama-sama tayo! Happy day po. Third tower. Ah! Teka, kung tayo dito sa may tower. Papabalik. Sakit eh. Ito pa! Mamatay na ako wait lang Kaya ko ba? Nililigtas ba kita? Triple MPL o bayan. Hmm. Oh! Alam mo, the correct play there is dapat iniwan ko na talaga siya. Hindi ko ma-resist eh. Nakita ko eh. May dumating na level 12 eh. Maganda sa Enemy's top tower. Sino mo, papasukin niya. suportahan mo na lang. Suportahan mo. Ay, tatlo eh. Wag. Sorry, kasalanan ko. Okay na lang. Kung yan, Dazzle, marunong mag-shadow grave. Saan na buhay ka dyan? Patap press ko. Ayan na, nag-shallow grave na siya. Kahit pa paano. Pero baliwala. Dapat ikaw ang shadow grave kanina, tapos hindi na lang nagsipasok. Diffuse. Is under attack. Hindi, ito na ba? Pwede lang kung maganda ka lang. Middle barracks are under Yung pagkakapasok ko kasi, naka-cooldown yung snowball. Yan yung problema. Dito tayo maglaban! Okay, Buraysa. Teka. Dito tayo mag-aaway. Ay, may barrier ka na naman Wait lang. Kita, hold down mo yung gulong. Gulong. Bilis ng damage. Gusto ng TL, boy. Akin Huwag na ka na ng damage. Well, nag-enjoy naman tayo. Nakarami tayo ng sipa. Where I was. always ako pag nakajag eh. Battle Fury muna. Ay, walang ibang mas mahalaga kundi mag-enjoy. Sinong tunay? Putang ina, sakit ng damage. Pasok ka dito. Dito ba siya? May tunay ba dito? Oh, guess what? Mukhang makakabalik pa kami. Napatay yung TL. Nice. Nice one. Nice one. Sabi sa'yo don't lose hope hanggat hindi nasisira yung hanggat di nasira yung pinakahuling tower. Ay, ito pala, kung ano man tawag dito. Yung aming ancient. Your bottom barracks has
Oh fallen. my god, yung bottom barracks. Ren, Ha? parang ayoko na bumili ng laptop. Hindi, kailangan nga lalo bumili ka ng laptop para meron na akong maasahan. Diyos ko, parang iniisip ko pa lang tayong dalawa nga in synchrony, let's say in rhythm. Okay, in synchrony, in rhythm, pero may Jagger naman na You betcha. Malaman ko si... Ay! yung mga ginagawa ang PL. Kung na kayo alam kung sino sila ko naman. Dami. Aba po, bumuo na sa inyo ng Wala kaming mapatay. Dami Wala. kasing nangyayari. Ang hirap. dapat may kahit isang bumuo sa inyo na MKB. Yung Right Knight, I suggest kontra sa Butterfly. Naka-butterfly ba yung ano? It's under attack. Oh, Butterfly. eksena nga. Palag pa ba tayo? Siyempre, hanggat hindi tapos. Kaya rin, 1 minuto pa ako eh. Shadow, force stop, Attack. force stop. Patay na siya, no? Hindi, boy Hindi. pa ito. Naka-lotar. Force stop niya muna bago. May naka-cooldown ba yung 32 seconds? Kung hindi makakapag-open sa flash yan. Pag nag-open sa flash yan, tapos nandun ng PL, sayang lang. Wala. Oo. Oh, dyan din. Sinong patay? Napatay nila yung Phantom Lancer? Paano nangyari yun? pero hindi na ako magre-reklamo. Hindi ko lang naiintindihan kung paano nangyari. Okay, ito na. Bago mabuhay 100 seconds sa Ito na naman. Lalabanan naman tayo dito. Sige. barrier yan. Eh, kaso may Godzilla. Dapat stagger sa May kaiju. Your ancient is Teka lang, under ah. attack. Sounds like a good idea. Bumito. Saan mo yun? Ay! Ay! Yeah. Nice. Medyo kinapos lang. Practice. Stun! Stun. Ayun, Rizel back. Wala na. Hindi mo na mapapatay yan. Okay na yan. Mas importanteng mabuhay. Tama. Una tong Godzilla, kanina pa niya binapak yan. Lala. Ay hindi, kaya matapang. Ang kaso malayo. Arang! Tama ka sa akin! Dito lang, ang dami nila. Ah! Okay, buhay na tayo. Lang. Hindi na dyan, Ah. walang PM. Dito tayo! Ay, wow, nagtago. Yes. Ay, shit, mali. Advance mo on the angle at Your ancient Wala. is under attack. Snowstorms and coming. Ah! Your ancient is under attack. Ah, reset. Ayun, patay si Dasil. It's a trap. Merong ano eh. Meron ditong sumasalis eh. Yeah. Yung Segway boy. Your Sino yan? ancient is Ay, under nandun yung Phantom Lancer. Yung boy. May kapangang katag. Up to my weight class. Snowball. Pwede pa Patay kaya ako? dyan. Huwag ka na mapansin ng PL. Pag napansin ka ng PL, Patay ako. Your ancient is under attack. Hindi ng tunay. Ayun. Naka-invisible. Your
ancient is under Ay, attack. puke. Oh my God. Your ancient is under Pwede ba? Doon muna kayo. Ah! Ano yung PL, boy? Seems. Your ancient Kaya is pa pala under ganyan. attack. Ano to? Radiant structures are fortified. Nice. Ano kung sino? Okay. Ay, Kailangan ko na makabili ng item. Your Ay, ancient is under nakakotocast pa rin. Why not? bumili ka naman ng item, boy. 6,000 na pera mo. Ito na nga, ito na nga. Di pa ka, di safe The yung ano eh. North comes with Safe yung mapa eh. Ay, wala pala yung PL. Sige. Pwede na. Oo, boy. Let us Lang keep PL, lang this PL. clean. Wala makasalubong ng Bristle pack. Di sisipain ko siya. Wala naman Sa bagay. wala naman siya silence. Wala naman siya disable. I say, Putang space. Ayan na. Ayan No. na. you betcha. Unat mo na. Pero ingat ka pa rin sa, ingat ka pa rin sa PL. Huwag ka lang tsachamba ng You PL. betcha. Kaya ang Radiant's totoong ano courier dyan. has been killed. Shit, shit. Ang totoong pampaganda dyan, yung cooldown na to. Anong cooldown? Alam si- 11? Got it. Ay, ito. Kailangan ko mag-level 25 If para you say so. ano talaga, solid talaga. The North Muna. comes with horse kick punch. Di yun for fun lang. Kasi, pinaprioritize din yung yung structure eh. Tight flex. Ano next item after Octarine? Ano ba yung Lincoln. Kung hindi Lincoln, Lotus. Lotus nga ba daw? Yeah. All. Oh. Yun ang puntrihin mo. Oh. Ay, patay ako. Hindi umabot yung cooldown nung ano. Ay, cheat na. Teka. Ay, nako. Si Godzilla nandito. Ito, my the traitor. Top barracks are under Ah, attack. wala akong magagawa sa kanya. Go. Ay, sir. Yes. Your top barracks has fallen. Ay, buwisit. Now has mega. Chill out. Love. Your ancient is under attack. Your ancient is under attack. Okay pa din? Ayun oh, nandun sa dulo. Ayun. Is under attack. Teka, Tumakbo na yung lahat. Oo. Pero at least, di ba? Kanina, 1/4 na lang buhay ng Yeah, ancient. sure. Sige. Pero ano na kami ngayon? Wala na. Nowhere to go. Oo, base na lang. Wala nga nag-awards eh. Dilim ng mapo. Is, sabay type ng letter B. Ay, I say, Well, mapagsak mo ng katsila niya. eto na nga yun ha. Yan na nga yung Godzilla niya oh. you betcha. Yung Wraith Knight. Patay ba? Yung Wraith, mamamatay yan. Under attack. Kaya yun eh. Hinahabol eh. Yes. Bukas napunta yun sa mga camping eh. Ay nako, eto. Dito tayo boys.
Why not? Nandito, peligro. Hold my. Tawag yan, X-Men, The Last Stand. You got it. Teka, tatarget tayo. Wag ko chill, ayun. Orbital funds. Your ancient is under attack. This is not. Pa. This is not. Fraud and Tunay, sino tunay? Ayan, patay na, patay na. Mabubuhay. Tsaka Ayaw, ano. Sorry. Ito na. Ay, patay ka agad? Is under attack. Ba, nanalo po sabihin niya yan eh. Bakit sa boss? Kasi kaya nyo. Hindi, nalimutan ko naka-AGC, di ko napansin. Pero, Hindi, takot sila. na-intimidate sa ano eh, no? Sa action. Oo. Ayan na, may grips na ako. yeah, Siguro. Ay, nako. Tama ba yung ginagawa mo? Sabagay, wala yung ano. Hoy, tulungan mo yung ano! Okay, good. Ito, tama. Warlock, target Warlock. Ito. Kapak. Kaya papabalik. Ay, patay na ako. Wala kayo dyan. Ay, nako. Alam ko nang nag-disable sa PL. Ay. Talo pa din. Eh, nag-isip pa yung ano. Rate night. King. Rating ba? Great King. I'll take that as tribute. Sa rate night. Pwede Sorry. din. Baka naman siyang knight. Baka bago siya naging hari. Knight siya. Ano? Ay, naku, wala Ay. talaga. Under victory. Well, ang mahalaga, nag-enjoy tayo. Ikaw, nag-enjoy ako. Pag nakakaasar kasi minsan kapag alam mo yung ano, hindi mo yung gamit niya. Oh, honorable mention, ang lupit mo talaga. Okay. Pero honorable mention din yung tropa mo. Si Dazzle. Pero kung isipin mo to check ng last ng mga item ng Dazzle. Nasaan? Yeah, check natin. Pero kung sabihin nating early game, tawag nito, pagkabuo niya ng boots niya, Iron Arcane or Arcane, Mecha, 4-stop. Tapos maganda sana yung mga bitaw niya ng Shallow Grave. Especially during Clash. Maganda eh. And Pero sa pag nakita mo na ang build kagad, ganito, Lothar's Edge, alam mo na ano eh, ang nasa isip niya, papatay ako. Pag nasa alanganin ako, tatakas ako. Yon. Isa yon. Pag nahuli ko, may pantakas agad ako. Which is, dapat pag clash, ikaw okay lang na support unang mamatay pag clash. As long as naibitaw niya na lahat ng pwedeng ibitaw. Yun, nakapag shallow grave na siya, naka-isang heal na siya, pwede na yun. Okay na yan, sige. Taga dito na muna tayo. Ganito na muna. Guys so patigilin nyo kami sa kahibangan namin. Oo. 1 million subscribers, madali lang yun. Ikalat nyo. Pamalitan bonus. nyo lang yung kagaguhan namin. Oh, may bonus pa yun. Magdadala kami ng stripper sa office complete with badge. Yan. Hanggang sa muli. Paalam.